Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Tuloy ang development ni Kai Sotto sa Japan B-League para sa kanyang second season sa Hiroshima Dragonflies. Matinding competition ang naghihintay sa kanya sa Japan dahil bawat team ay merong dalawang big men imports, not to mention mga naturalized players at mga foreign breed players. Kaya may mga teams na merong 4 na mga imports dahil ang kanila mga naturalized players ay considered as locals. Speaking of imports, ay aside from Americans, ay meron pang mga Pinoy imports ang Japan B-League. And based from last season, ay sina Kai Sotto, Wright Ramos, Matthew Wright, Tifo Ravenna, and Ferdy Ravenna ang mga Pinoy imports ang tumatak sa Japan B-League. Kasama sana dyan si Ray Parks, kaya lang nagka-injury siya at iilan games lang siya naglaro. Pero in terms of overall impact sa kanilang mga games, ay wala na sigurong mas lalaki pa sa impact na nabigay ni Kai Sotto sa Hiroshima Dragonflies, and they made history by playing in the playoff for the first time in their team history. At malaking tulong doon ang presence ni Kai Sotto na parang isang American import ang role sa team. In fact, isang import stopper si Kai Sotto at ang nagbabantay sa kanya ay ang mga American imports rin ng mga kalaban. Wala kasing homegrown Japanese ang makakabantay kay Kai Sotto one-on-one in terms of height, skills, and quickness. Kaya napakalaki ng kanyang impact for the Hiroshima Dragonflies. Kaya hands down, si Kai Sotto ang best Pinoy import ng Japan B-League kahit gaano pa kaganda ng nilaro ni Dwight Ramos, Matthew Wright, the Ravenna brothers, and even the injured Ray Parks. Ay iba pa rin ang nadadala ni Kai Sotto sa Hiroshima Dragonflies. Not to mention his popularity na napakasikat at napakarami mga Pinoy ang nanonood sa bawat laro ni Kai Sotto kahit saan mang syudad magpunta ang Hiroshima Dragonflies. Samantala, natapos ang pangarap ng Gilas Youth sa FIBA Asia Under-16 sa kamay ng Australia. Ang mga batang Gilas ay natalo ng 56 points laban ng Australia sa score na 36-92 sa semifinals ng 2023 FIBA Asia Under-16 Cup na ginanap sa Doha, Qatar nitong linggo. Ang magkasunod na 6 na puntos mula kina Irish Chua and CJ Amos ay nagpakita ng pinakamahusay na individual na pagganap sa scoring na naabot ng Pilipinas laban sa World's 4th-ranked Under-16 ng Australia. Sa kabila ng malupit na pagkatalo, may pagkakataon pa ang mga Gilas Youth na makakuha ng gintong medalya sa isang laro laban sa China ngayong linggo at 10 p.m. Tinalo ng China ang Gilas Youth 84-67 sa group phase nitong September 18. Ang koponan ay nagtala ng isang makasaysayang tagumpay para makamit ang pwesto sa 2024 FIBA Under-17 World Cup. Pero natalo ng Australia na nagpakita ng magandang performance sa simula pa lamang ng laro. This was reflected by the Gilas Under-16's abysmal 10-point output in the first half, 3 in the second quarter, against Australia's 45-point eruption in just 20 minutes of play.
mula sa scoring hanggang sa rebounding, at lahat na ang merong control sa laro ay ang Australia hanggang sa huling buzzer. At umabot pa ang kanilang kalamangan hanggang 60 points. Ang laban para sa gintong medalya sa pagitan ng Pilipinas at China ay magiging mas maaga kaysa sa All-Oceania Final na maglalaro ang Australia at New Zealand. At nagsimula na ang paghahanda ng gilas laban sa Bahrain sa pagbubukas ng Asian Games. Ang gilas ay maglalaro ng Bahrain na pinangungunahan ng dating PBA import na si Wayne Chisholm. Nagsimula na ang pag-aaral ng Gilas Pilipinas sa mga kalaban nito, lalo na ang Bahrain, ang unang kalaban nito sa 19th Asian Games Men's Basketball sa Martes sa Hangzhou, China. Nagsimula ng mag-familiarize ang head coach na si Tim Cone at ang iba pang member ng Gilas sa Bahrain sa pamamagitan ng panonood ng mga video ng laro nito noong Sabado sa kanilang huling ensayo bago ang pag-alis nila patungong Hangzhou. Kasalukuyang mataas ang loob ng Bahrain matapos mapabilang sa 5 koponan na nakapasok sa susunod na taon na FIBA Olympic Qualifying Tournament sa pamamagitan ng mga pre-qualifiers. Ang iba pang mga koponan ay ang Bahamas, Cameroon, Poland, and Croatia. Ang 3-point shooting ng Bahrain ay isa sa mga pag-uusapan ng Gilas Pilipinas sa kanilang laban, kabilang si Mosti Rashid na nagtala ng 10 3-pointers sa kanilang laro laban sa Syria sa FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament noong nakaraang buwan. Kasalukuyang naglalaro ang dating PBA import na si Wayne Chisholm para sa Bahrain bilang kanilang naturalized player. Watch a little bit of video on Bahrain today. They are going to pose some problems because they shoot the ball really well. They put a lot of pressure out there. They are not a big team, which is unusual for a Middle Eastern team. Usually, Middle Eastern teams are really big, but Bahrain are a little different that they are quick and they shoot. One kid there shot 10 3-pointers in the game. He is really aggressive and can shoot it, so we are not taking Bahrain lightly. I think there are going to be a challenge out there. At yan ang sabi ni Coach Tim Cone. At kahit na ang buong atensyon ni Coach Tim Cone ay nasa Bahrain, naghahanda rin ang Gilas na pag-aralan ang kanilang susunod na 2 kalaban na Thailand and Jordan, 2 koponan na labis na pamilyar sa koponan ng Pilipinas. Ang Thailand ay isa sa mga karibal ng Gilas sa Southeast Asian Games, habang ang Jordan ay naging katunggali rin ng Pilipinas sa FIBA World Cup qualifiers, kung saan ang kanilang naturalized player na si Rondé Hollis Jefferson ay kasalukuyang import ng TNT. The Philippines match against Jordan could be a possible match for the top seed in Group A and a direct place in the quarterfinals. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.